Okay, so let's solve this passport problem in PSAD involving load, shear, and moment diagram. This one is lumabas nung May 2002 pa. Tagal na. It's been 2 decades or more. More than 2 decades. So sige, di ba ang usual is kapag given yung load diagram, so solve mo yung uh, gawin mo yung shear and moment. So this one is a bit different kasi shear diagram yung binigay. So ang ang pinapakuha sa atin yung load diagram and yung moment. Or yan, depende sa tinatanong. Yan, the shear diagram of a loaded beam is shown in the figure. So which of the following gives the largest concentrated load? So this one's involving, yan nga, load diagram. Yan. Of course, not including reaction. Yung mga external force lang. Okay, so next is which of the following gives the maximum negative bending moment or moment naman? And then which of the following most nearly gives the location of the point of inflection? Still sa moment pa rin. Okay? So paano pag binigyan tayo ng ganyan na shear diagram? So dapat una nating makuha dyan, kunin muna natin yung load diagram. So gawan ko yan ng linya para sa load and moment. Okay? Tama na ba yan? Duplicate ko na lang. Okay. Bawat interval, ayan, lagyan natin ng line. This one also. And this. And lastly, yung dulong part. Okay. Ano na ba yan? Parang kulang pa, no? Okay. Ayos na lang natin. Liitan ko na lang. Yung gawa ko ng para sa beam. Okay na yun. Lagpas-lagpas. So, paano magiging load diagram kung binigyan tayo ng ganyang shear? Tanong, paano ba nagkakaganito yung shear? Paano ba nagiging upward yung shear? Diba that is due to, ano ba to? Diba this is first degree? So, dapat, ang load diagram niyan ay 0th degree. Or yung tinatawag nating constant. Paano nagkakaroon ng positive shear? Siyempre, kapag positive din yung load diagram mo. O, paano yun? Kapag paangat ka. Ayan. So, dapat paangat yung load diagram mo. Ayan. Okay. So, dapat paangat ang load diagram. Then, concentrated din dapat yan. Concentrated na paangat. Concentrated ka. Uniformly distributed na paangat. Di ba? Kasi 0th degree eh. Ayan. Ang tanong, anong value niyan? Pwede mong gawin sa paano ba mapapalabas yung 30 kilonewtons? Calculate na natin agad Width times lang yan, di ba? Yung value niya, UDL, times mo sa length. That is in kilonewton. So, X times the length niya, 2 meters. Equate mo yun sa 30. Di ba? Ang dali na lang yan, 15. Solve pa ba yan? Siyempre, 15. So, 15 kilonewtons per meter yan. 15. That is 15. Pwede ba balakihan pa? 15 kilonewtons per meter. So, okay na tayo dyan. So, umangat siya naging 30 na siya, no? So, ayun, pero bumaba siya. Bumaba siya ng ilan? After mo sa 30, bumaba siya ng ilan? Naging negative 10 na lang siya. So, ibig sabihin, from 30 na yan, 15 times 2, 30. Okay, bumaba siya ng ilan? Ilan ang nabawa sa kanya para maging, hindi mo lang siya ma-mental, pwede mo nang ganitohin.
Ilan ang nibawas sa kanya para maging -10? Hindi mo lang ma-mental. So, ayun, naging 40. Tama? So, nabawas siya, bumaba. Eh di bumaba, may pababa kang force dyan. Ay, walang arrow. May pababa kang force dyan. Concentrated yan. 40 kilonewtons. Ganun. Bumaba ka na. O patay ang shear diagram, patay ang flow diagram kapag ganito. Kapag flat yung shear, kapag zero yung shear, 0 degree yung shear, yan, 0 degree yan. So, syempre, flat yung ano. Kumbaga, walang nangyari dun sa ano mo, sa low diagram mo, patay. Gano'n, nakapatay siya. And then, bumaba ulit ng 20. O, alam mo na yun, kung bababa siya ng 20, hindi, may another, ano dito, from -10, bumaba siya, naging -20. So, bumaba siya ng 10 rin. Di ba? So, 10 lang. Liitan ko na lang siya. Ini-scale ko rin yung ano eh. Pero yung variable, yung UDLD naka-scale. So, this one is, ito, bumaba siya ng 10 kilonewtons din. 10 kilonewtons bumaba. Tapos patay ulit dito banda. Tapos umangat na siya. Umangat siya ng from 20, from -20, umangat naging 0. Siyempre, may reaction ka rin dito na +20. Ayun. So, 20 naman yan. Tapos, ayun, naging ganito ulit. O, same lang yan dito sa nauna. Ayun, same lang yan dito. So, may paangat ka ulit na UDL. So, ilan kaya yan? So, nag-0 na siya, di ba? Ayan. Kumbaga, from 20, ayan. So, ayan. Umangat siya ng 20. So, naging 0 na yung shear. No? Tapos, anong madadagdag sa kanya? Ayun lang. 0 plus ilan? Width times length ulit, 2.5. Equate mo na yan sa highest value. O, 20. Ayun, may 8, 8. Tama ba? Tama ba yung nilagay ko? From 0, tapos width niya times 2.5. Tama naman, no? Naging, ayan. So, ibig sabihin, from 20 or sa -20 umangat siya, naging 0. May madadagdag sa atin na, ano yun, 8 times 2.5. Ayun. Magiging 20 siya. Tama. 8 times 2.5. Ay, kaya ba to? Parang ipatong ko na lang dito yung 20. No? Yan, para di siya nakalilito. O, ayan. Tapos, may flat line dito. Na? 8? 8 lang, di ba? 8 kilonewtons per meter. Sige. Tingnan nga natin. Kung i-check natin, ang shear diagram, ay from flow diagram, kung yan ba mapapalabas na shear. Ito muna, mag-ano tayo. Kasya lang muna tayo. So, +15 times 2 yan. Okay? Tapos, okay, equal natin. -30. Ay, ano ba yan? Bakit nag-negative yung pindot ko? +15 times 2, 30. Positive. Nabawasan ng 40. Bumaba. Naging -10. Patay ang low diagram. Bumaba ulit ng 10. Naging -20. Umangat ng 20. O 0. Umangat ulit ng, ano yan? 8 times 2.5. Yan. Naging 20 kilonewtons. So, ayun. Yan siya.
Okay. So to answer the question, which of the following gives the largest concentrated load, not including the reaction? So we have 40, 10, concentrated 20. Siyempre yung 40, no? 40 yung may pinamata. 40 it is. Next, which of the following gives the maximum negative bending moment? So dito, ang problema kasi kapag binigay yung shear diagram, hindi mo makukuha yung ano, kung may moment man, hindi mo mapapalabas sa ano, sa dyan, load diagram. Kaya, pag may moment man apply, dapat moment diagram yung binigay, no? O, ganun lang. Excuse. So, sige. Which of the following gives the maximum negative bending moment? So, paano gagawin natin dyan? Pwede tayong maximum positive, negative, maximum negative bending moment. So, di mo masabi, ito ba yung ano? Ito kaya yung reaction? Ito ba yung supports? Ano tong dalawang to? External? No? So, anong klaseng beam yan? Or baka ano? May load dito na upward, may load na upward. Hindi ko ma-imagine. Sige. Gawa na lang tayo ng para sa bending moment. Paano yan? Paano ulit yung bending moment? Yung maa-add sa moment diagram ay yung area ng shear. So, positive yan. So, that will be 1/2. Ang base ay 2. Ang height ay 30. So, that is a 30. Now, paano yung magiging curve natin dyan? So, if this is first degree, yan. If this is a first degree curve, syempre, yung ang magiging moment diagram natin has second degree curve, no? Now, this one is positive tapos increasing, ayan, pataas. So, from 0, anong pwede kong gamitin? Ano? Mag-blue na lang din ako. Sige. Blue na lang pero ito yung gamitin ko. Pang guideline. So, from 0, then positive increasing. And positive yan, no? Nasa taas. Nasa taas tapos increasing. So, paano yung increasing slope? Positive, negative, zero, undefined slope. Ayan lang, pang guideline lang. So, ito yung positive slope. Ang positive slope ay kapag ganito ka. Yan. Ang increasing ay ganito. So, positive yan, slope na yan, di ba? So, increasing pag ganito hanggang sa mag-vertical siya. So, mga ganito. Okay na yan. Guide lang natin. Kaya, i-connect lang natin yan. So, from 0, ba? Tatlo to. From 0 moment, then, connect mo lang. Sapat na ba yan? Yan ba yung pinakamataas? Pwede na siguro yan. Ganyan yung magiging slope niya. Which is positive. Sige na, okay na yan. Okay na yan. Parabolic. Ganyan siya. Positive, increasing. Tama? Positive yan, tapos increasing. Palapit ka ng palapit hanggang sa maging vertical na yan. So, ang value naman natin yan, yan yung 30 kilonewton meters. Okay? So, that is a second degree. Tapos, ayan. So, 0 degree ang shear natin dyan. Siyempre, moment magiging first degree. And that is negative, nasa baba Tapos constant lang. Paano yung negative constant? Ang negative ay ganito. So, constant lang siya, yan lang. Di magbabago yung slope na yan. So, padiretso lang tayo. Pero kung computein muna natin value, so bawas tayo dyan ng 10. Or yung plus negative 10, yan na rin yun. Minus 10 times yung width niyan ay 2.5. So, that is 5 lang. So, bumaba ka from 30, naging 5. Okay na ba yung ganyan? Okay na yan. Naging 5 na lang. 5 kilonewton meter. Okay lang ba yan? Di wala bang masasagasaan dito? Okay. And then, ito constant uli. Straight line lang din yan. So, alam na. 0 degree lang din yan. So, that will be bawas lang ulit. Bawas ka ng width niyan yung height niyan ay 20 times yung width ay 1.5.
So, negative 25. Ayun, lumagpas na siya. Tumawid na siya. Mga dito siguro. Negative 25? Negative 25 kilonewtons meter. Okay. And then, ayan. So, bumalik siya sa positive increasing na slope. So, ganito ulit yan. Parehas lang yun sa kanina. Positive increasing. So, from 0, kasi 0 dito. 0, ang 0 slope ay horizontal. Tapos, ang positive increasing ay, ganito yung positive increasing pa ganito. So, ganun. So, dapat mag-0 yan, syempre, no? Magzi-0 yan. Tingnan nga natin, from negative 25, madadagdagan ka ng area ng shear dang. 1/2 ng base ay 2.5. Tapos, ang height ay 20. Ayan, nag-0 siya. Dapat lang. So, pag ganito naman yan. Ganun. Ganun lang mag-draw ng shear and moment diagram. So, second degree, the first degree, lagay ko na lang yung mga degree of curvature niya. First degree, tapos balik ng second degree. Tama? 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 2. Ayun. So, which of the following gives the maximum negative bending moment? Ito lang. Negative 25 lang pala. Ayun. Maximum negative. So, di naman na sinabi. Sinabi naman kasi na negative to. So, di wala na nilagay na negative sa choices. Pero what if may kita mo yung may positive 25, may negative 25. Eh di yung negative 25 isagot mo. Yan. So which of the following most nearly gives the location of point of inflection? Ay, madali. Since ang point of inflection, dun yung point kung saan nagzi-zero yung moment, which is andito yon. And nasa bandang, triangle lang siya. Madali na lang yan. So, ang sabi ay, from the right end, no? So, ito na lang papangalanan kong x, no? So, ibig sabihin, pag na-solve ko si x, add ko na lang 2.5 sa kanya. So, dapat ang sagot natin ay greater than 2.5. So, lahat yan greater than 2.5. So, sige. If x yan, this will be 1.5 minus x. Tama? Yung other side. 1.5 minus x. So, in by ratio and proportion, x over this, 25, is equal to 1.5 over that. 1.5 minus x rather over yung 5 over yung 5 over 5. So let's solve for x. And gagawin ko lang ng dyan ay 5x cross multiply ko na lang 5x times 25 times 1.5 minus x. And that is 1.25. I-add na lang natin yung 2.5. Ayun. Diba? Kasi yung sabi from the right 2.5. So that is 3.75. 3.75 it is. That is just x plus 2.5 meter. Ang x natin ay, ano yun? Ay, 1.25. Oh, if ever ang tinatanong ay location of point of inflection from the left end, edi, ilan ba total nito? Ibawas mo na lang, no? Oh, pwedeng add mo to, 2 plus 2.5 plus, pwede rin yun. Nasa choices ba yun? 2 plus 2.5, 2 plus 2.5 plus 1.5 minus x. Nakastore naman na sa x yung 1.5 minus x. Nasa choices ba yan? 2 plus 2.5 plus 1.5 minus x. 4.75. Parang nandun wala pala. Tama ba? 2 plus 2.5 plus 1.5 minus x. Or pwede rin, ilan to? 1, 2, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yung lahat. Binawas ko yung 2.5, bawas ko rin sa x. Ayun. 4.25. Ay, may mali ba ako?
2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.5 pala. Ang bonak. Bonak magdila. 8.5 pala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.5. Di ko nabilang yung 0.5 kanina. So, 8.5 minus 2.5 minus x. So, yun. 4.75 din pala. And that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.